Maagang bumuhos ang malakas na ulan sa Maynila ng araw na iyon. Madilim ang kalangitan at halos hindi makita ang kabilang kalsada dahil sa kapal ng ulan. Sa loob ng Villarreal Premier Bank sa Ortigas, abala ang mga empleyado sa kani-kanilang trabaho habang patuloy ang pagpasok ng mga kliyenteng naka-Amerikana at may dalang mamahaling payong. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng aircon, pagtipa sa keyboard at mahihinang usapan ng mga customer na naghihintay ng kanilang numero. Sa gitna ng maayos at malinis na bangko, biglang bumukas ang malaking salaming na pinto. Pumasok ang isang matandang lalaki na basang-basa sa ulan. Gusot ang kulay abong polo nito at halatang ilang araw nang hindi napaplansya. Luma ang sapatos at may bahid pa ng putik ang layayan ng pantalon. May dala itong plastik na tila pinaglalagyan lamang ng mga lumang gamit. Halos mapalingon ang lahat ng tao sa loob dahil kakaiba ang itsura ng matanda kumpara sa mga karaniwang kliyente ng bangko. Napakunot agad ang noo ng branch manager na si Arnold Reyes nang makita ang matanda. Kilala si Arnold sa bangko bilang istrikto at mayabang. Palagi itong nakasuot ng mamahaling relyo at branded na Amerikana. Madalas din nitong maliitin ang mga simpleng tao dahil naniniwala siyang ang respeto ay para lamang sa may pera at mataas na estado sa buhay. Lumapit ang matanda sa reception area habang tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang damit. Magandang umaga. Sana maaari akong makausap ng manager tungkol sa isang investment account. Mahinahon nitong sabi. Nagkatinginan agad ang ilang empleyado habang ang iba naman ay palihim na napangisi. Tinignan ni Arnold ang matanda mula ulo hanggang paa bago marahang natawa. Investment account? Tanong niya habang nakataas ang kilay. Tay, baka naliligaw kayo. Hindi po ito charity office. May ilang customer ang napangiti sa narinig habang ang iba naman ay tahimik lamang na nagmamasad. Hindi sumagot agad ang matanda, nanatili lamang itong kalmado habang hawak ang plastik niyang dala. Mahalaga lang sana ang sadya ko, iho, sagot niya ng mahinahon. May kailangan akong asikasuhin tungkol sa pera ko rito. Mas lalo lang natawa si Arnold. Lumapit pa siya ng konti at tumihim. Tay, alam niyo bang minimum maintaining balance dito mas mataas pa kaysa sa buong dala niyo? Baka mamaya, pati guard patawagin ako dahil namamalimos kayo rito. Napabuntong hininga ang matanda ngulit hindi pa rin ito nawalan ng maayos na tono. Hindi ako namamalimos. Gusto ko lang sana makausap ang may otoridad dito. Ako ang manager rito at sinasabi ko nang wala kaming oras sa mga gaya mo. Tahimik na napayuko ang matanda habang ramdam ang mga matang nakatingin sa kanya. May ilang empleyadong halatang nailang sa ginagawa ng manager ngulit walang naglakas loob magsalita. Sanay silang lahat sa ugali ni Arnold at ayaw nilang sila naman ang mapag-initan. Maya-maya ay may pumasok na isang mayamang negosyante na regular customer ng bangko. Agad nagbago ang mukha ni Arnold at mabilis itong ngumiti. Good morning, sir. Masiglang bati niya habang inaalalay ang bagong dating. Habang abala si Arnold sa pag-aasikaso sa mayamang kliyente, nanatiling nakatayo sa gilid ang matanda. Basang-basa pa rin ito habang bahagyang nanginginig dahil sa lamig ng aircon. Ngulit wala man lang nag-alok ng upuan o tawalya para sa kanya. Lumipas ang ilang minuto bago muling lumapit si Arnold. Tay, hindi ka ba nakakaintindi? Lumabas ka muna rito at baka matakot pa mga customer namin. Bahagyang napatingin ang matanda sa paligid bago marahang tumanggo. Hindi ito nakipagtalo. Dahan-dahan niyang hinipitan ang hawak sa plastik at nagsimulang lumakad palabas ng bangko. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas, ay may boses na tumawag mula sa likod. Tay, sandali po. Lumingon ng matanda at nakita ang isang lalaki na nakauniporme ng janitor. May hawak itong maliit na tuwalya at isang baso ng tubig.
Si Marco iyon, isa sa pinakatahimik na empleyado sa bangko. "Eto po pampunas nyo, baka po sipunin kayo," mahinang sabi niya. Bahagyang nagulat ang matanda bago numiti ng bahagya. "Salamat iho." Napansin agad iyon ni Arnold at mabilis na pinumanhang simangot. "Marco, bakit inaasikaso mo pa yan? Marami ka pang trabaho." Shawot ni Marco, ngunit hindi niya agad iniwan ang matanda. Tahimik lamang na tinanggap ng matanda ang tawalya. Sandali niyang tinignan si Marco na tila may malalim na iniisip. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa bangko ay may isang taong hindi siya hinusgahan dahil sa kanyang itsura. Sa labas ng bangko ay lalo pang lumakas ang ulan. Dahan-dahang naglakad ang matanda palabas habang hawak ang lumang plastik at ang tawalyang ibinigay ni Marco. Ngulit bago siya tuluyang mawala sa paningin ng lahat ay saglit siyang huminto at lumingon sa malaking gusli ng bangko. Tahimik lamang ang kanyang mukha, ngunit sa mga mata nito ay tila may binabalak na hindi alam ng kahit sino sa loob ng Villarreal Premier Bank. Pagkalabas ng matandang lalaki sa Villarreal Premier Bank ay lalo pang bumuhos ang ulan. Humampas ang malamig na hangin sa kanyang basang katawan habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa waiting shed sa tapat ng bangko. Halos wala ng tao roon dahil karamihan ay nagmamadaling umiwas sa ulan. Naupo ang matanda sa isang sirang bangko habang tahimik na nakatingin sa dumaraang mga sasakyan. Bahagya niyang pinisil ang tuwalyang ibinigay ni Marco at saka napangiti ng kaunti. Sa loob naman ng bangko ay patuloy pa rin ang trabaho ng mga empleyado na parang walang nangyari. Ngunit si Marco ay hindi mapakali. Habang nagwawalis siya malapit sa entrance ay paulit-ulit niyang naaalala ang matandang nanginginig sa lamig. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang tratuhin ni Arnold ang isang matanda na wala namang ginagawang masama. Lumapit ang isa niyang kasamang utility personnel na si Ben. "Buhungan mo na yon. Alam mo naman si Sir Arnold, kapag mahirap ang kaharap, ganyan talaga." Tahimik lang si Marco habang nakatanaw sa labas ng salamin ng bangko. Nakita niyang nakaupo pa rin sa waiting shed ang matanda at tila wala man lang masilungan ng maayos. "Mukhang hindi pa kumakain yun," mahinang sabi ni Marco. Napailing si Ben. "Ikaw bahala, basta ako ayokong mapagalitan." Makalipas ang ilang minuto ay nagtungo si Marco sa maliit na pantry ng mga empleyado. Kumuha siya ng mainit na kape at 2 pirasong tinapay na baon niya sana para sa sarili. Inilagay niya iyon sa isang paper bag bago tahimik na lumabas ng bangko. Pagdating niya sa waiting shed ay nakita niyang nakayuko lang ang matanda habang pinagmamasdan ng ulan. "Tay," mahinahon niyang tawag. Lumingon agad ang matanda at tila nagulat nang makita siya. "Naku, iho, bakit nandito ka? Hindi ka ba mapapagalitan?" "Okay lang po yon," sagot ni Marco habang iniabot ang paper bag. "Kumain muna po kayo." Bahagyang natigilan ng matanda bago marahang tanggapin ang pagkain. "Salamat iho, hindi mo naman sana kailangang gawin ito." "Wala naman pong masama sa pagtulong," simpleng sagot ni Marco habang nauupo sa kabilang dulo ng waiting shed. Tahimik na kumain ng matanda ng tinapay habang umiinom ng mainit na kape. Kita sa mukha nito ang bahagyang pagkagaan ng pakiramdam. Sa unang pagkakataon mula nung dumating siya sa bangko ay tila may taong tunay na nagmalasakit sa kanya. "Ano pong sadya niyo talaga sa bangko?" tanong ni Marco pagkaraan ng ilang sandali. Sandaling natahimik ang matanda bago tumingin sa malakas na ulan. "May gusto lang sana akong ayusin," sagot nito. "Minsan kasi iho, mahalaga ring makita mo kung paano ka tratuhin ng tao kapag wala kang maayos na damit o pera." Hindi agad nakaimik si Marco. Pakiramdam niya ay may mas malalim na ibig sabihin ng mga salita ng matanda. "Pasensya na po kayo kay Sir Arnold. Minsan po talaga, ganun siya." Bahagyang nangumiti ang matanda. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa ibang tao," sagot nito. "Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo kung paano respetuhin ang kapwa." Napayuko si Marco.
Bata pa lang siya ay itinuro na sa kanya ng kanyang ina na huwag manghusga ng tao base sa itsura. Lumaki siyang mahirap sa probinsya at naranasan din niyang maliitin noon. Kaya nung nakita niya ang matanda kanina ay para bang nakita niya rin ang kanyang sariling ata. Dati rin po kasing construction worker ang tatay ko, kwento ni Marco. Madalas po kasi siyang hindi pinapansin kapag pumapasok sa mga opisine dahil mukhang pagod at madunggis galing trabaho. Kaya siguro hindi ko natiis kapag may inaapi. Tahimik lamang na nakinig sa kanya ang matanda habang bahagyang tumatango. "Mabuti kang tao, iho," sabi nito matapos ang ilang sandali. "Bihira na ang mga tulad mo ngayon." Biglang dumaan na itim na van sa tapat nila ngunit hindi iyon pinansin ni Marco. Samantala, napansin ng matanda ang sasakyan at tila may kung among iniisip. "Matagal ka na bang nagtatrabaho sa bangko?" tanong ng matanda. 3 taon na po. Janitor lang po ako, pero okay lang. Kahit paano, nakakatulong ako sa nanay ko at kapatid ko. Mas marangal ang simpleng trabaho kaysa mataas na posisyon pero masama naman ang ugali, mahinang sabi ng matanda. Napangiti si Marco sa sinabi nito. Lumipas pa ang ilang minuto hanggang sa bahagyang humina ang ulan. Tumayo na ang matanda at inayos ang hawak niyang plastik. "Maraming salamat sa pagkain, iho. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan mo." "Ayos lang po yun, tay. Mag-iingat po kayo." Ngumiti muli ang matanda bago dahan-dahang naglakad palayo. Ngunit bago tuluyang umalis, sandaling itong huminto at lumingon kay Marco. "Magkikita pa tayo," sabi nito ng mahinahon. Hindi na nakapagsalita si Marco dahil agad nang naglakad ang matanda papunta sa madilim na bahagi ng kalsada hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Hindi alam ni Marco na ang simpleng kabutihang ipinakita niya sa isang matandang pulubi ay unti-unti nang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Kinabukasan ay maagang dumating si Marco sa Villarreal Premier Bank. Madilim pa ng bahagya ang langit, ngunit wala na ang malakas na ulang. Kinabukasan ay maagang dumating si Marco sa Villarreal Premier Bank. Madilim pa ng bahagya ang langit, ngunit wala na ang malakas na ulan noong nakaraang araw. Tahimik niyang nililinis ang sahig ng labi habang isa-isang pumapasok ang mga empleyado. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ng umagang iyon dahil napansin niyang abalang-abala ang mga tao sa bangko. May mga empleyadong nagmamadaling mag-ayos ng mesa habang ang iba naman ay paulit-ulit na naglilinis ng salamin at nag-aayos ng mga dekorasyon sa entrance. Napakunot noo si Marco nang makita niyang seryoso ang mukha ng branch manager na si Arnold. Halos hindi ito mapakali habang paulit-ulit na tumitingin sa relong suot nito. "Marco, bilisan mo ang paglilinis dyan," sigaw ni Arnold. "Ayokong may makitang kahit anong dumi rito." "Opo, sir," mahinang sagot ni Marco. Narinig niyang nag-uusap-usap ang ibang empleyado. Bulong ng isa. Sabi nila malaking investor daw ng bangko. Baka raw isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Sagot naman ng isa pa. Mas lalong naging abala ang lahat habang papalapit ang 9:00 ng umaga. Maging ang guard sa labas ay ilang beses nag-ayos ng uniforme. Samantala, si Arnold ay halos hindi na mapakali, kakangiti at kautos sa mga empleyado. Makalipas ang ilang minuto ay biglang humintong 2 mamahaling itim na sasakyan sa harap ng bangko. Sunod-sunod iyong bumukas at bumaba ang ilang lalaking naka-Amerikana at may suot na earpiece. Agad na pahinto ang mga tao sa loob ng bangko habang napatingin sa glass entrance. "Ano bang meron?" bulong ng isang teller. Mabilis na inayos ni Arnold ang kanyang korbata bago halos tumakbo papunta sa entrance na may pilit na ngiti sa labi. Pagkabukas ng pintuan ng sasakyan sa gitna ay unti-unting bumaba ang isang matandang lalaki. Nakaayos ito ng mamahaling dark gray suit at makintab na sapatos.
Maayos na ang puti nitong buhok at seryoso ang mukha habang naglalakad papasok ng bangko kasama ang mga bodyguard. Unti-unting nanlaki ang mata ni Marco habang nakatitig sa matanda. Hindi siya agad makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang matandang iyon ay ang parehong lalaking pinagtawanan at pinalabas sa bangko kahapon. Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Arnold nang makilala ang matanda. Pakiramdam niya ay biglang nanlamig ang buong katawan niya. Don Emilio? Nauutal niyang sambit. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mga empleyado. Ang ilan ay halos hindi makagalaw, habang ang iba naman ay nagulat sa pangalan na kanilang narinig. Kilalang kilala sa mundo ng negosyo si Don Emilio Villarreal. Isa ito sa pinakamayamang negosyante sa bansa at pangunahing investor ng Villarreal Premier Bank. Ngulit bihira itong magpakita sa publiko, kaya kakaunti lamang ang nakakakilala sa personal nitong anyo. Tahimik lamang na naglakad si Don Emilio papasok ng bangko habang seryosong nakatingin sa paligid. Walang bakas ng ngiti sa kanyang mukha. "Good morning po, sir." Mabilis na bati ni Arnold habang pilit na nakangiti. "Hindi po namin alam na kayo pala." "Talaga bang hindi mo alam?" Malamig na putol ni Don Emilio. Biglang natahimik ang paligid kahit ang mga customer na nasa loob ng bangko ay napalingon sa kanila. Bahagyang natigilan si Arnold at agad yumuko. Pasensya na po talaga sir kung may hindi pagkakaunawaan kahapon." "Hindi pagkakaunawaan?" Ulit ni Don Emilio habang napakatingin diretso sa kanya. "Tinawag mo akong palaboy. Pinalayas mo ako rito na wala akong karapatang pumasok sa sarili kong bangko." Halos hindi makahinga si Arnold sa hiya. Ramdam niyang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Sa isang sulok naman ay tahimik lang na nakatayo si Marco habang hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi niya akalain na ang matandang binigyan niya ng tinapay at kape kahapon ay isang bilyonaryong CEO pala. Unti-unting naglakad si Don Emilio sa gitna ng lobby habang pinagnamadsad ang mga empleyado. Kahapon, mahinahon ngunit mabigat niyang sabi, "Pumasok ako dito hindi bilang may-ari ng bangkong ito. Pumasok ako bilang isang ordinaryong matanda para makita kung paano niyo tratuhin ang mga simpleng tao." Tahimik ang lahat, walang nangangahas magsalita. At nakita ko ang totoo. Napayuko ang ilang empleyado dahil naalala nila kung paano silang nananahimik habang pinapahiya si Don Emilio kahapon. Samantala, nanginginig na si Arnold habang pilit naghahanap ng sasabihin. "Sir, hindi ko po sinasadya." Dahan-dahang lumingon si Don Emilio sa kanya. Ang respeto, mahinahon niyang sabi, ay hindi lang para sa mayayaman. Parang lalong bumigat ang hangin sa loob ng bangko matapos marinig ang mga salitang iyon. Pagkatapos ay biglang napunta ang tingin ni Don Emilio kay Marco na nasa gilid ng lobby. Nagulat si Marco nang magtama ang mga mata nila. Ikinaangat iyon ng kilay ng ibang empleyado. "Ikaw pala ang janitor na tumulong sa akin kahapon," sabi natin ni Don Emilio. Bahagyang yumuko si Marco. "Opo sir." Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya ay bahagyang ngumiti si Don Emilio. "Habang halos lahat dito ay hinusgahan ako," sabi ni Don Emilio, "ikaw lang ang nag-abot ng tulong nang walang hinihintay na kapalit." Lalong natahimik ang paligid habang si Arnold naman ay halos mapaluhod sa kinatatayuan niya dahil sa matinding kahihiyan. Pagkatapos magsalita ni Don Emilio sa gitna ng lobby, ay halos walang gumalaw sa loob ng Villarreal Premier Bank. Kahit ang mahihinang tunog ng keyboard at usapan ng mga teller ay tila biglang nawala. Ramdam ng lahat ang bigat ng sitwasyon habang nakatayo si Arnold na namumutla at halos hindi makatingin ng diretsyo sa matandang CEO. Ilang segundo pang nanatiling tahimik si Don Emilio bago siya muling nagsulika.
Lahat ng empleyado, malamig niyang sabi, conference room, ngayon din. Agad nagkatinginan ng mga empleyado bago nagmamadaling sumunod, kahit ang ibang customer ay nagbulungan dahil sa tensyon sa loob ng bangko. Tahimik namang naglakad si Don Emilio papunta sa malaking conference room sa ikalawang palapag habang nakasunod ang kanyang mga bodyguard. Naiwan saglit si Marco sa lobby habang hawak pa rin ang mop. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Kahapon lamang ay nakasabay niyang kumain ng tinapay ang matandang iyon sa waiting shed, ngunit ngayon ay tila buong bangko ang nanginginig sa presensya nito. Marco, sumama ka rin. Tawag ng isa sa mga empleyado. Bahagyang nagulat si Marco bago dahan-dahang sumunod sa conference room. Pagpasok niya roon ay nakita niyang nakaupo na ang lahat ng empleyado. Tahimik ang bawat isa at halatang kinakabahan. Sa pinakaharap naman ay nakatayo si Don Emilio habang magkatabi ang dalawang matataas na opisyal mula sa head office na kararating lamang. Si Arnold ay nakaupo sa unahan ngunit nakayuko. Halos hindi ito makatingin sa paligid dahil sa kahihiyan. Maya-maya ay nagsimulang magsalita si Don Emilio. Maraming taon ko nang pinapatakbo ang bangkong ito. Kalmado ngunit mabigat niyang sabi. At simula pa lang, iisa lang ang gusto kong panindigan dito. Hindi lang pera ang mahalaga sa negosyo. Mas mahalaga kung paano mo tratuhin ang tao. Tahimik lamang na nakikinig ang lahat. Kahapon, pagpapatuloy niya, nagpunta ako rito na parang isang ordinaryong mahirap para makita ko mismo kung ano ang tunay na nangyayari sa loob ng sarili kong kumpanya. Dahan-dahan siyang naglakad habang nakatingin sa bawat empleyado. Ang nakita ko ay hindi ko ikinatuwa. Unti-unting yumuko ang ilan sa mga empleyado. Marami sa inyo ang tahimik lang habang may pinapahiya, sabi niya. Hindi kayo nagsalita, hindi kayo kumilos, at minsan ang pananahimik sa mali ay kasing sama rin ng paggawa nito. Lalong bumigat ang pakiramdam sa loob ng conference room. Pagkatapos ay tumigil si Don Emilio sa tapat ni Arnold. At ikaw, malamig niyang sabi habang nakatingin diretsyo sa manager, ikaw mismo ang nanguna sa pangmamaliit. Halos maninig si Arnold bago agad tumayo. Sir, humihingi po ako ng tawad. Hindi ko po talaga alam na kayo iyon. Biglang natahimik ang lahat nang marinig ang sagot ni Don Emilio. Kung ordinaryong pulubi nga lang ako, tanong niya, ibig bang sabihin tama lang na bastusin mo ako? Parang nawalan ng maisasagot si Arnold. Unti-unti itong napayuko habang nanginginig ang kamay. Hindi po sir, nadala lang po ako. Nadala ng kayabangan. Putol ni Don Emilio. Ramdam ni Marco ang bigat ng bawat salita na lumalabas sa matanda. Hindi ito simisigaw ngunit mas nakakatakot ang kalmadong tono nito. Ang bangkong ito, pagpapatuloy ni Don Emilio, ay hindi lang para sa mayayaman. Ang bawat taong pumapasok dito ay dapat nirerespeto. Tumango ang ilang empleyado habang ang iba naman ay halatang nahihiya sa kanilang sarili. Pagkatapos ay napunta ang tingin ni Don Emilio kay Marco na tahimik lang sa pinakadulo ng conference room. Pero sa lahat ng nakita ko kahapon, sabi niya, may isang taong nagpaalala sa akin na hindi pa nawawala ang kabutihan. Biglang napatingin kay Marco ang lahat. Ang janitor na si Marco. Bahagyang nagulat si Marco at agad yumuko. Hindi niya ako kilala. Wala siyang alam tungkol sa estado ko sa buhay, pero binigyan niya ako ng pagkain at tubig nang walang hinihintay na kapalit. Tahimik ang buong silid habang nakatingin kay Marco ang lahat ng empleyado. Ang ilan ay tila nahiya dahil ang simpleng janitor pa ang siyang nagpakita ng tunay na malasakit. Minsan, dagdag ni Don Emilio, mas may dangal pa ang simpleng tao kesa sa mataasang posisyon pero mababa ang tingin sa kapwa. Halos mapapikit si Arnold sa kahihiyan matapos marinig iyon. Maya-maya ay lumapit ang isa sa mga opisyal mula sa head office kay Don Emilio at may ibinulong. Tumango lamang ang matanda bago muling humarap sa mga empleyado.
Hindi pa rito nagtatapos ang usapang ito. Magsasagawa ako ng masusing pagsusuri sa branch na ito. Biglang kinabahan ng ilang empleyado. At sana, habang nakatingin kay Arnold, ay magsilbi itong aral sa lahat. Pagkatapos magsalita ni Don Emilio, ay dahan-dahan siyang naglakad palabas ng conference room kasama ang kanyang mga bodyguard. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, ay sandali siyang huminto sa tapat ni Marco. "Salamat sa kabaitan mo kahapon, iho," mahinang sabi niya. Hindi agad nakapagsalita si Marco. "Walang anuman po, sir," sagot niya ng mahina. Bahagyang ngumiti si Don Emilio bago tuluyang lumabas. Pagkasara ng pinto ay nanatiling tahimik ang conference room. Ngunit lahat sila ay alam na simula pa lang iyon ng mas malaking pagbabago sa loob ng Villarreal Premier Bank. Pagkatapos ng nangyaring pagpupulong, ay tila nag-iba ang atmosphere sa loob ng Villarreal Premier Bank. Tahimik ang karamihan sa mga empleyado at halatang nag-iingat sa kanilang mga kilos. Maging ang dating maiingay na usapan sa pantry ay nawala. Lahat ay parang kinakabahan dahil alam nilang may posibilidad na magsagawa ng mas malalim na investigasyon si Don Emilio. Ngunit ang pinaka-nahihirapan sa lahat ay si Arnold. Pagbalik nito sa kanyang opisina ay agad niyang isinara ng malakas ang pinto. Nanginginig pa rin siya sa kahihiyan habang paulit-ulit na inaalala ang mga sinabi ni Don Emilio sa conference room. Hindi niya matanggap na sa harap ng buong branch ay ganun siya napahiya. Napahigpitan hawak niya sa kanyang mesa. Dahil lang dun sa janitor na yon, bulong niya sa sarili habang galit na galit ang muka. Sa isip ni Arnold, si Marco ang dahilan kung bakit siya lalong napahiya. Kung hindi raw tumulong ang janitor sa matanda noong nakaraang araw, baka hindi siya ganun kasama sa paningin ni Don Emilio. Unti-unting napapalitan ng inggit at galit ang hiya sa loob niya. Samantala, si Marco naman ay pilit bumabalik sa normal na trabaho. Tahimik niyang nililinis ang lobby, ngunit ramdam niya ang kakaibang tingin ng ibang empleyado sa kanya. Ang ilan ay mas naging mabait, ngunit ang iba naman ay tila naiilang. Habang nag-aayos siya ng trash bin malapit sa teller area, ay lumapit sa kanya si Ben. "Pare, sikat ka na ngayon ha?" Pabirong sabi nito, ngunit halatang kinakabahan din. "Ikaw mismong pinuri ni Don Emilio." Napakamot lang si Marco. "Wala naman akong ginawa. Tinulungan ko lang naman yung matanda." "Yun nga ang hindi nagawa ng iba," mahinang sagot naman ni Ben. Hindi na nakapagsalita si Marco dahil biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Arnold. "Marco!" Malakas nitong tawag. Agad na patingin ng ilang empleyado dahil alam nilang hindi naman talaga inutusan ni Arnold si Marco kanina. "Opo, sir," sagot ni Marco habang lumalapit. Paglapit niya ay malamig agad ang tingin ni Arnold. "Bakit hindi pa malinis ang records room sa likod?" Mataray nitong tanyong. "Sir, kakatapos ko lang po sa lobby. Pupuntahan ko na po sana." "Puro kadahilan," putol agad ni Arnold. "Kanina pa kitang inuutusan." Napatingin ng ilang empleyado dahil alam nilang hindi naman talaga inutusan ni Arnold si Marco kanina. "Pasensya na po, sir," mahinang sagot ni Marco. "Bilisan mo at siguraduhin mong walang alikabok doon. Kung hindi, isusulat kita." Tahimik lang na tumano si Marco bago naglakad papunta sa records room. Habang naglalakad siya ay naramdaman niyang tila mas lalo siyang pinupunterya ng manager matapos ang nangyari. Lumipas ang ilang araw at lalong naging strikto si Arnold sa kay Marco. Madalas niyang pagalitan kahit sa mga maliliit na bagay. Kapag may kulang na gamit sa pantry, si Marco agad ang sinisisi. Kapag may basurang hindi agad natapon, siya agad ang pinapagalitan. Isang umaga ay tinawag muli siya ni Arnold sa harap pa mismo ng mga empleyado. "Marco!" sigaw nito. "Ano ba namang trabaho yan? Ang dumi ng CR sa second floor." Nagulat si Marco dahil kararating lang niya at hindi pa siya nakakalinis sa taas. "Sir, ngayon ko pa po lilinisin." "Huwag ka nang sumagot," galit na sabi ni Arnold.
Masyado ka yatang lumalaki dahil pinuri ka ni Don Emilio. Tahimik lang si Marco habang nakayuko. Ramdam niyang marami ang naaawa sa kanya, ngunit wala pa ring gustong magsalita laban sa manager. Sa loob-loob ni Arnold ay pilit niyang binabalik ang kontrol sa branch. Ayaw niyang isipin ng mga empleyado na mahina na siya matapos siyang mapahiya. Ngunit habang tumatagal ay lalo lamang lumalabas ang tunay niyang ugali. Hindi rin alam ni Arnold na paminsan-minsan ay may dumarating na mga tao mula sa head office upang obserbahan ang branch. Tahimik lamang ang mga ito at nagpapanggap na ordinaryong kliyente. Ngunit malinaw ang utos ni Don Emilio sa kanila. Bantayan ang kalagayan ng branch at pagmasdan ang kilos ng manager. Isang hapon habang nililinis ni Marco ang lobby ay may tumigil na itim na sasakyan sa labas ng bangko. Bumaba roon ang sekretarya ni Don Emilio at pumasok sa branch. Agad nalaki ang mata ni Arnold at mabilis itong lumiti habang sumasalubong. "Good afternoon po, ma'am." Magalang niyang bati. Mulit hindi siya gaanong pinansin ng babae. Diretso itong lumapit kay Marco. "Marco? Opo, ma'am. Tinatawag ka ni Sir Don Emilio bukas ng umaga sa main office." Biglang natahimik ang paligid, maging si Arnold ay tila natigil. "Po?" Nagulat na tanong ni Marco. "May gusto lang siyang iparating sa'yo," mahinahong sinabi ng sekretarya bago naging mahinang at umalis. Paglabas ng babae ay agad napunta kay Marco ang tingin ng lahat ng empleyado. Samantala, si Arnold naman ay unti-unting nakakaramdam ng kaba. Hindi niya alam kung bakit gustong makausap ni Don Emilio ang simpleng janitor. Ngunit sa kaibutaran ng isip niya, pakiramdam niya ay may mas malaking pagbabagong paparating na hindi niya kayang kontrolin. Kinabukasan ay mas maaga pang dumating si Marco sa bangko kaysa karaniwan. Halos hindi siya nakatulog kagabi kakaisip kung bakit siya gustong makita ni Don Emilio. Habang naglilinis siya ng lobby ay paulit-ulit niyang iniisip kung may nagawa ba siyang mali o kung may problema ba sa kanyang trabaho. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang mahinahong mukha ng matandang CEO, bahagyang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Samantala, si Arnold naman ay tahimik lamang sa kanyang opisina ngunit halatang balisa. Mula nang tawagin si Marco ni Don Emilio ay hindi na siya mapakali. Pakiramdam niya ay lalo lamang lumalapit sa matanda ang janitor habang siya naman ay unti-unting nawawalan ng tiwala mula sa head office. Maya-maya pa ay nagsimula ng dumami ang mga customer sa bangko. Tulad ng dati ay abala ang mga teller sa pagtanggap ng deposits at withdrawals habang si Marco naman ay tahimik na nagpupunas ng sahig malapit sa waiting area. Bandang 10:00 ng umaga ay may pumasok na isang matandang babae. Nakasuot ito ng simpleng damit at may daladalang maliit na eco bag. Halatang nahihirapan itong maglakad kaya mabagal ang bawat hakbang nito. Lumapit siya sa information desk habang nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay. "Ma'am, paano po ba mag-withdraw dito?" Mahina nitong tanong sa teller. Hindi pa man nakakasagot ang teller ay agad napadaan si Arnold at agad narinig ang usapan. "Tayong lahat nakapila rito tapos hindi pa pala marunong mag-fill out ng form." Bulong niya, ngunit sapat para marinig ang ibang tao. Napahiya agad ang matandang babae at bahagyang napayuko. "Pasensya na iho, first time ko lang kasi." Huminga ng malalim si Arnold bago magalis na nagsalita. "Nanay, kung hindi nyo alam ang proseso, dapat may kasama kayo. Hindi namin pwedeng ubusin oras namin dito." Napatingin agad ang ilang customer sa kanila. Ang iba ay halatang naiilang, ngulit walang gustong makialam. Nakita iyon ni Marco mula sa kabilang gilid ng lobby. Agad niyang nilapitan ang matandang babae. "Nay, ako na po tutulong sa inyo," mahinahon niyang sabi. Bahagyang napatingin si Arnold kay Marco at agad sumimangot. "Marco, trabaho mo ba yan?" Mataray nitong tanong. "Tutulungan ko lang po sandali, sir," sagot ni Marco. Hindi na sumagot si Arnold, ngunit halatang naiinis habang naglakad palayo.
Dahan-dahang inalalayan ni Marco ang matandang babae papunta sa bakanting upuan. Kumuha siya ng withdrawal form at mahinahong ipinaliwanag kung paano ito sagutan. "Ano pong pangalan ninyo, Nay?" tanong niya habang nakangiti ng bahagya. "Luz," sagot ng matanda. "Pasensya ka na, iho. Nahihilo na rin kasi ako minsan." "Ayos lang po yan. Dahan-dahan lang tayo." Tahimik na pinagmamasdan ng ibang customer si Marco habang matyaga nitong tinutulungan ang matandang babae. Hindi niya minamadali ito at paulit-ulit niyang ipinapaliwanag ang proseso hanggang sa maintindihan ng matanda. Makalipas ang ilang minuto ay matagumpay na nakapag-withdraw si Aling Luz. Halatang natuwa ito at paulit-ulit na nagpasalamat kay Marco. "Maraming salamat, iho," sabi nito habang hawak ang pera. "Kung hindi dahil sa'yo, baka umuwi na lang ako." Ngumiti lang si Marco. "Walang anuman po, Nay. Mag-iingat po kayo." Hindi alam ni Marco na mula sa glass office sa second floor ay tahimik siyang pinagmamasdan ni Don Emilio. Kadarating lamang nito ilang minutong nakakaraan, ngunit hindi nagpahalata. Kasama nito ang 2 opisyal mula sa head office na parehong seryosong nakatingin sa lobby. Nakita mismo ni Don Emilio kung paano muling tinaboy ni Arnold ang isang simpleng matanda at kung paano naman ito buong pasensyang tinulungan ni Marco. Tahimik na napangiti si Don Emilio habang nakatingin kay Marco. "Kitang-kita nyo?" mahinahon niyang tanong sa 2 opisyal. "Opo, sir," sagot ng isa. Mukhang hindi talaga natututo si Arnold. Bahagyang tumanggo si Don Emilio. Ang tunay na ugali ng tao lumalabas kahit walang nakakakita. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Marco na noon ay bumalik na sa paglilinis ng sahig na parang walang espesyal na ginawa. Samantala, si Arnold naman ay muling bumalik sa lobby at agad napansin ang matandang babaeng masayang naglalakad labas ng bangko. Nang makita niyang si Marco ang tumulong rito ay lalo lamang sumama ang kanyang loob. "Talagang bida-bida ka na ngayon, no?" bulong niya habang masama ang tingin kay Marco. Ngulit hindi siya pinansin ni Marco, tahimik lang itong nagpatuloy sa kanyang trabaho. Habang lumilipas ang araw, ay unti-unti nang nagbabago ang tingin ng ibang empleyado kay Marco. Ang dating simpleng janitor na halos hindi pinapansin noon ay mayon ay nagsisilbing paalala sa kanila kung paano dapat tratuhin ang tao. At habang lalo namang lumalabas ang kabutihan ni Marco, ay mas lalo ring lumalalim ang pagkadismaya ni Don Emilio. Lumipas ang ilang araw na tila tahimik ang sitwasyon sa Villarreal Premier Bank. Ngunit kahit tahimik sa loob ng branch, ay unti-unti namang kumakalat sa labas ang isang problemang hindi inaasahan ng lahat. Isang gabi, habang nagpapahinga si Marco sa maliit nilang inuupahang bahay kasama ang kanyang ina, bigla siyang tinawagan ni Ben. "Pare, nakita mo ba ang Facebook?" Agad nitong bungad. "Hindi pa, bakit?" tanong ni Marco habang naguguluhan. "Yung video nung pinahiya ni Sir Arnold yung matandang si Don Emilio, nag-viral na." Biglang napaupo ng maayos si Marco. Agad niyang hiniram ang lumang cellphone ng kanyang kapatid at binuksan ng social media. Ilang segundo pa lamang ay bungagad na agad sa kanya ang video. Kitang-kita roon si Arnold habang pinapahiya ang matandang si Don Emilio sa lobby ng bangko. Malinaw ding naririnig ang mga salitang sinabi nito tulad ng, "Hindi ito charity office," at "Lumabas ka rito." Makikita rin sa video ang ilang empleyadong tahimik lamang habang pinagtatawanan ng ilan ng matanda. Halos milyon na ang views ng video at libo-libo ang galit na komento mula sa mga netizens. Napakayabang naman ng manager na yan. Kaya maraming mahirap natatakot pumasok sa bangko dahil sa mga ganitong tao. Hindi porkit mahirap ang itsura, wala nang karapatang respetuhin. May ilan ding pumuri kay Marco matapos siyang makitang nag-abot ng tubig at tuwalya sa matanda bago ito umalis. Napabuntong hininga si Marco habang nakatingin sa cellphone. Hindi niya inaasahang aabot sa ganoon kalaki ang nangyari. Kinabukasan ay pagdating pa lamang niya sa bangko ay ramdam na agad niya ang kakaibang tensyon sa paligid.
May ilang reporters na nakatanyo sa labas habang may mga customer namang nagbubulungan sa loob. Pagpasok niya ay agad sang tinawagan ni Ben. "Pare, grabe ang gulo ngayon," bulong nito. Galit na galit daw ang head office. Hindi pa man nakakasagot si Marco ay bumukas agad ang pinto ng opisina ni Arnold. Pulang-pula ang mukha nito at halatang hindi natulog ng maayos. "Lahat ng empleyado wag munang magsasalita sa media. Kapag may kinausap kayo, suspendido kayo agad." Tahimik lamang ang mga empleyado habang nakayuko. Halos buong umaga ay sunod-sunod ang tawag sa opisina ni Arnold mula sa head office. Minsan ay naririnig ng ibang empleyado ang malalakas na boses mula sa speakerphone. Halatang pinapagalitan nito yung mga executives dahil sa malaking kahihiyang dinulot ng viral video. Samantala, unti-unti ring nabawasan ang mga customers sa branch. May ilang long-time clients na naglabas ng sama ng loob dahil sa nangyari. "Ganito pala trato ninyo sa mahihirap?" Tanong ng isang matandang customer sa teller. Nakakadismaya. May ilan ding nag-cancel ng meetings at investments habang mainit pa ang issue online. Habang abala ang lahat, ay biglang pumasok na dalawang lalaking naka-formal attire mula sa head office. Agad silang dumiretso sa opisina ni Arnold nang hindi man lang sila binabati. Halos kalahating oras silang nakasarado sa loob ng opisina. Paglabas ng dalawang opisyal ay seryoso ang mukha ng mga ito habang si Arnold naman ay tila mas lalo pang namutla. "May emergency meeting mamayang hapon," malamig na sabi ng isa sa mga opisyal. "Mandatory lahat." Tahimik lamang na tumango si Arnold. Habang lumilipas ang araw, ay lalo lamang lumalala ang pressure kay Arnold. Kahit saan siya tumingin, ay tila siya ang pinag-uusapan ng lahat. Maging sa social media ay kumakalat na rin ang pangalan niya bilang simbolo ng mayabang na manager na nangmamaliit ng mahihirap. Sa pantry naman ay tahimik lamang na kumakain si Marco nang lumapit siya ng isa sa mga teller. "Marco, mahina nitong sabi. Buti na lang talaga tinulungan mo yung matanda." Napakamot lamang ni Marco. "Ginawa ko lang naman yung tama." Hindi lahat kayang gawin yon bago umalis ang teller. Makalipas ang ilang oras ay nagsimula na ang emergency meeting sa conference room. Tahimik ang lahat habang naghihintay. Maya-maya pa ay pumasok si Don Emilio kasama ang ilang executives mula sa head office. Hindi na tulad noon ng aura sa silid. Mas mabigat ang pakiramdam dahil alam ng lahat na seryoso na ang sitwasyon. Tumayo si Don Emilio sa harap habang hawak niya ang tablet na may laman ng viral video. Dahil sa video na ito, bumababagsak ngayon ang reputasyon ng bangkong ilang dekada naming itinayo. Walang umiimik. Hindi lang ito simpleng issue ng kayabangan. Issue ito ng pagtrato sa tao. Dahan-dahan niyang liningon si Arnold. At ang pinakamasakit, sabi ni Don Emilio, ay nangyari ito mismo sa sarili kong bangko. Halos mawalan ng lakas si Arnold habang nakaupo. Ramdam niyang unti-unti nang bumabagsak ang mundong pilit niyang pinanghahawakan sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng emergency meeting ay tila tuluyan ng nagbago ang takbo ng Villarreal Premier Bank. Halos araw-araw nang may dumarating na tao mula sa head office upang magsagawa ng pagsusuri sa branch. May mga kinakausap silang empleyado ng paisa-isa, habang ang iba naman ay tahimik na nagche-check ng records at reports sa opisina ni Arnold. Hindi na maitago ni Arnold ang kaba sa kanyang mukha. Ang dating mataas niyang tingin sa sarili ay unti-unti nang napapalitan ng takot. Halos hindi na siya makatingin ng diretso sa mga empleyado dahil ramdam niyang marami na rin ang nawalan ng respeto sa kanya. Isang umaga, habang tahimik na naglilinis si Marco sa second floor hallway, may lumapit sa kanyang babaeng empleyado mula sa HR ng head office. "Marco, maaari ka bang makausap saglit?" Mahinang nitong tanong. Bahagyang nagulat si Marco, ngunit agad tumanggo. Dinala siya ng babae sa isang maliit na meeting room kung saan naroon ang dalawang lalaking naka-formal attire. Kilala niya ang mga ito bilang mga auditor mula sa head office. "Huwag kang kabahan," sabi ng isa habang pinapaupo siya. "May mga itatanong lang kami tungkol sa branch." Tahimik na tumanggo si Marco.
Nagsimula silang magtanong tungkol sa araw-araw na operasyon sa bangko at kung paano tratuhin ni Arnold ang mga empleyado at customers. Nung una ay nagraalangang magsalita si Marco dahil ayaw niyang may mapahamak. Ngunit nang maalala niya ang paulit-ulit na pangmamaliit ng manager sa mga simpleng tao, napabuntong hininga siya bago dahan-dahang nagsalita. Marami pong beses na may mga customer na napapahiya, mahina niyang sabi. Lalo na po kapag simple lang manamit. Tahimik na nakikinig ang mga auditor habang nagsusulat. Hindi lang po yung matandang si Don Emilio ang ganun nang nangyari. Madalas po talaga siyang magalit kapag tingin niya mahirap o walang pera yung customer. Pagkatapos ng pag-uusap ay pinasalamatan siya ng mga auditor bago siya pinabalik sa trabaho. Ngunit hindi lang si Marco ang kinausap ng head office, isa-isa ring tinawag ang ibang empleyado. At doon unti-unting lumabas ang mga dating reklamo laban kay Arnold. May teller na nagsabing madalas itong mang-insulto ng staff sa harap ng customers. May utility personnel naman na nagsabing ilang beses na siyang pinagmumura ng manager dahil lamang sa maliit na pagkakamalit. Maging ang ilang regular clients ay nagsumiti rin ng reklamo tungkol sa masamang ugali nito. Habang lumalalim ang investigasyon, ay lalo namang nagiging tahimik si Arnold. Hindi na ito tulad dati na palaging malakas ang boses sa branch. Madalas na lamang itong nakakulong sa opisina habang paulit-ulit na tumatawag sa kung sino-sinong kakilala sa head office para iligtas ang kanyang posisyon. Ngunit habang bumababagsak ang reputasyon ni Arnold, ay siya namang unti-unting pagkapalapit si Marco kay Don Emilio. Minsan ay pinapatawag siya ng matandang CEO sa main office hindi para pagalitan, kundi para lamang kausapin. Madalas ay tinatanong niya ito tungkol sa pamilya niya at sa buhay niya bago siya nagtrabaho sa bangko. Isang hapon ay muli siyang pinapunta ni Don Emilio sa malaking opisina nito sa top floor ng main building. Halos manginig siya habang papasok dahil hindi pa rin siya sanay makipag-usap sa isang taong kasing yaman at kasing taas na posisyon ni Don Emilio. Ngunit pagpasok niya ay agad siyang sinalubong ng mahinang boses ng matanda. "Halika iho, maupo ka." Tahimik na naupo si Marco sa harap ng malaking mesa. "Kumusta ka na sa branch?" tanong ni Don Emilio habang umiinom ng kape. "Ayos lang po, sir," sagot ni Marco. Tahimik na pinagmasdan siya ng matanda bago bahagyang numumiti. "Alam mo ba kung bakit kita madalas pinapatawag dito?" Umiling si Marco. "Dahil gusto kong makilala ang taong hindi nagbago ang ugali kahit simpleng trabaho lang ang meron siya." Napayuko si Marco dahil hindi niya alam kung paano sasagot. "Marami na akong nakilalang matataas ang pinag-aralan pero kaunti lang talaga ang tunay na marunong respeto." Tahimik lamang nakinig si Marco habang unti-unting gumagaan ang loob niya sa matanda. "Sir, hindi naman po kung sinong magaling yung ginawa ko lang. Simple lang po." "At yun mismo ang mahalaga," sagot ni Don Emilio. Pagkatapos ay tumayo ang matanda at naglakad papunta sa malaking bintana ng opisina. Mula roon ay tanaw ang buong siyudad ng Maynila. Minsan, mahinang nitong sabi habang nakatanaw sa labas. Ang pinakamayayabang na tao ay sila pang nakakalimot kung saan sila nagsimula. Tahimik na paisip si Marco sa sinabi nito. Hindi niya alam na habang lumalalim ang tiwala ni Don Emilio sa kanya, ay siya namang tuluyang pagkawala ng tiwala ng head office kay Arnold. At sa mga susunod na araw, may mas mabigat pang katotohanan ang unti-unting lulabas laban sa dating mayayabang na manager ng Villarreal Premier Bank. Lumipas ang ilang linggo at nanatiling mainit ang usapan tungkol sa nangyaring eskandalo sa Villarreal Premier Bank. Kahit unti-unti nang humuhupa ang ingay sa social media, ay hindi pa rin natatapos ang investigasyon ng head office laban kay Arnold. Nas naging tahimik ang branch, ngunit ramdam pa rin ng lahat ang mabigat na tensyon sa paligid.
Samantala, mas madalas nang pinapatawag ni Don Emilio si Marco sa main office, ngunit sa bawat pag-uusap nila ay hindi tungkol sa trabaho ang madalas na tema kundi tungkol sa buhay. Isang gabi, matapos ang duty ni Marco, ay muli siyang inimbitahan ni Don Emilio sa kanyang opisina. Tahimik ang buong building dahil halos nakauwi na ang karamihan sa mga empleyado. Pagpasok ni Marco sa opisina ay nadatnan niyang mag-isa lamang ang matanda habang nakaupo malapit sa malaking bintana at nakatanaw sa ilaw ng siyudad. "Pasok, iho," mahinahon nitong sabi habang itinataas ang tasa ng kape. Tahimik na umupo si Marco sa sofa sa gilid. Hindi na siya gaanong kinakabahan kumpara noong una, ngunit nananatili pa rin ang respeto niya sa matanda. Maya-maya ay nagsalita si Don Emilio nang hindi inaalis ang tingin sa labas. "Alam mo, Marco, maraming tao ang nag-aakala na ipinanganak akong mayaman." Napatingin si Marco sa kanya, ngunit nanatiling tahimik. Pero hindi nila alam, pagpapatuloy ng matanda, na minsan akong namulot ng basura para lang may makain. Bahagyang nanlaki ang mata ni Marco. Dahan-dahang numiti si Don Emilio, ngunit halatang may lungkot sa mga mata nito. "Lumaki ako sa Tondo," kwento niya. "Isang maliit na barong-barong lang ang bahay namin noon. Kapag umuulan, pumapasok ang tubig sa loob. Minsan nga, karton lang ang hinihigaan namin." Tahimik lamang na nakinig si Marco habang unti-unting nabubuo sa isip niya ang dating buhay ng matanda. "Maaga akong nawalan ng magulang," sabi ni Don Emilio. "Kaya bata pa lang ako, natuto na akong mabuhay mag-isa. Nagbabarker ako noon sa jeep, namamalimos minsan at namumulat ng bote sa basurahan. Saglit itong natahimik bago marahang napangiti. "Naaalala ko pa dati," dagdag niya. "May mga guard na nagtutulak sa akin palabas ng mga establishmento dahil mukha raw akong magnanakaw." Unti-unting yumuko si Marco habang nakikinig. Pakiramdam niya ay mas lalo niyang nauunawaan kung bakit ganun na lamang kahalaga kay Don Emilio ang pagtrato sa mahihirap. "Pero bakit po kayo yumaman ng ganoon, sir?" tanong niya ng mahina. Napahinga ng malalim si Don Emilio bago sumagot. "Nagtrabaho ako ng nagtrabaho. Naging helper ako sa pier, naglinis ng bodega, nagbuhat ng sako, hanggang sa may isang negosyanteng naniwala sa akin at binigyan ako ng pagkakataon." Tahimik na nakinig si Marco habang tila nakikita sa isip niya ang dating buhay ng matanda na nakikipagsigsikan sa lansangan ng Maynila. "Doon ko natutunan," sabi ng matanda, "na ang pinakamahalagang bagay sa tao ay hindi pera, kundi kung paano ka makitungo habang wala ka pa." Bahagyang tumanggo si Marco. "Kaya po ba kayo nagkunwaring pulibi?" tanong niya. Ngumiti ng bahagya si Don Emilio. "Gusto kong makita kung may mga tao pang marunong respetarin kahit walang kapangyarihan ng kaharap." Saglit itong tumingin kay Marco bago nagpatuloy. "At ikaw ang isa sa ilang taong nagpamuka sa akin na hindi pa nawawala ang kabutihan." Napayuko si Marco dahil nahihiya siya sa papuri. "Sir, simpleng bagay lang naman po yung ginawa ko." "Hindi simpleng bagay iyon," sagot agad ni Don Emilio. "Alam mo kung bakit? Dahil karamihan sa tao, mabait lang kapag may pakinabang." Tahimik na bumuntong hinga ang matanda bago muling tumingin sa labas ng bintana. "Marami akong makitang mayayaman na walang respeto sa tao at marami rin akong nakitang mahihirap pero busog ang puso." Tahimik na napaisip si Marco sa mga salitang iyon. Naalala niya ang kanyang ina na kahit hirap sa buhay ay hindi kailanman nagtanim ng galit sa kapwa. "Sir, minsan kasi pag galing ka sa hirap, alam mo yung pakiramdam namin na maliit." Bahagyang numiti si Don Emilio. "Kaya wag kang magbabago, Marco, kahit ano pang mangyari sa buhay mo." Tumanggo lamang si Marco. Makalipas ang ilang minuto ay may kumatok sa pintuan ng opisina. Pumasok ang sekretarya ni Don Emilio na may dalang folder. "Sir, dumating na po ang final report ng investigation." Bahagyang nagbago ang mukha ni Don Emilio habang tinatanggap ang folder. Tahimik niya yung binuksan at ilang minuto niyang binasa ang laman.
Samantala, napansin ni Marco na lalong naging seryoso ang ekspresyon ng matanda. Dahan-dahang isinara ni Don Emilio ang folder bago tumingin kay Marco. Lumabas na ang buong katotohanan tungkol kay Arnold. Malamig niyang sabi. Hindi agad nakaimik si Marco. At bukas, dagdag ni Don Emilio habang mabigat ang tingin sa malayo, ay magbabago na ang lahat sa branch. Kinabukasan ay mas mabigat kaysa karaniwan ng pakiramdam sa loob ng Villarreal Premier Bank. Maaga pa lamang ay ramdam na ng lahat na may malaking mangyayari. Tahimik ang mga empleyado habang isa-isang pumapasok sa branch. Maging ang mga teller na dating masigla ay halos walang imikan habang nag-aayos ng kanilang mga mesa. Si Arnold naman ay maagang dumating, ngulit halatang hindi nakatulog ng maayos. Namumugto ang mga mata nito at paulit-ulit na naglalakad sa loob ng kanyang opisina. Mula nang malaman niyang tapos na ang final investigation report, ay halos mawalan na siyang ganang kumain at matulog. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na maliligtas pa niya ang kanyang posisyon, ngulit sa kaibuturan ng isip niya ay alam niyang malabo na iyong mangyari. Bandang 9:00 ng umaga ay dumating si Don Emilio kasama ang ilang executives mula sa head office. Agad na tahimik ang buong branch nang makita silang pumasok. Hindi tulad dati ay wala ng bodyguards o engranding dating, ngunit sapat na ang presensya ni Don Emilio upang kabahan ang lahat. Conference room, lahat ng empleyado. Mahinahon ngunit mabigat niyang sabi. Tahimik na nagsitayuan ng mga empleyado at isa-isang nagtungo sa conference room. Maging si Marco ay sumunod habang ramdam ang kaba sa paligid. Pagpasok nila ay agad napansin ng lahat ang makapal na folder na nasa ibabaw ng mesa. Nakaupo si Arnold sa unahan, ngunit nakayukulan lamang habang nanginginig ang mga kamay. Ilang segundo mulang nanatiling tahimik si Don Emilio bago nagsimulang magsalita. Nakumpleto na ng head office ang investigasyon tungkol sa nangyari sa branch na ito, sabi niya habang nakatingin sa lahat. Walang umiimik. Hindi lang isang insidente ang nakita namin, pagpapatuloy niya. Maraming reklamo na pala ang matagal nang natatanggap laban sa pamamalakad ng branch manager. Unti-unting napayuko ang ilang empleyado habang si Arnold naman ay tila lalong nawalan ng kulay. May mga empleyadong pinahiya sa harap ng customers, may mga matatandang clients na minamaliit, at may mga pagkakataong ginagamit ang posisyon para takutin ang mas mababang empleyado. Tahimik lamang ang lahat habang isa-isang binabanggit ni Don Emilio ang laman ng report. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin kay Arnold. Arnold Reyes, malamig niyang sabi, bilang may-ari ng Villarreal Premier Bank, hindi ko maaaring hayaan na manatili sa posisyon ang isang taong walang respeto sa kapwa. Halos mawalan ng lakas si Arnold habang nakaupo. Sir, please, halos pabulhong niyang sabi. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Tahimik lang na nakatingin si Don Emilio sa kanya. Nabigyan ka na ng pagkakataon, sagot nito, pero hindi ka natuto. Napayao si Arnold habang nanginginig ang mga kamay. Ngayon niya lang tunay nararamdaman ang bigat ng kanyang mga ginawa. Ang posisyong matagal niyang ipinagmamalaki ay mawawala sa isang iglap dahil sa kanyang kayabangan. Pasensya na po sir, mahina niyang sabi habang halos hindi makatingin sa paligid. Nagkamali po ako. Ngulit huli na ang lahat. Tumayo ang isa sa mga executives mula sa head office at iniabot kay Arnold ang opisyal na termination papers. Tahimik lamang itong tinanggap ng dating manager habang naninginig ang kamay. Samantala, tahimik lang na nakaupo si Marco sa pinakadulo ng conference room. Hindi siya masaya sa nasipit ni Arnold, ngunit alam niyang bunga iyon ng mga pinili niyang gawin. Makalipas ang ilang minuto, ay muling nagsalita si Don Emilio. May isa pa akong gustong sabihin. Napatingin muli ang lahat sa kanya. Sa gitna ng lahat ng nangyari, may isang empleyadong nagpakita ng kabutihan, respeto at malasakit nang walang hinihintay na kapalit. Unti-unting napanta kay Marco ang tingin ng lahat. Bahagyang nagulat si Marco. Marco, tawag ni Don Emilio. Dahan-dahang tumayo si Marco habang kinakabahan. Bilang pagkilala sa iyong mabuting pag-uugali at dedikasyon, sabi ng matanda,
Nais kitang bigyan ng scholarship at management training program mula sa head office. Halos hindi makapaniwala si Marco sa kanyang narinig. Sir, ako po? Mahina niyang tanong. Bahagyang namuluti si Don Emilio. Hindi habang buhay janitor ka lang, sabi nito. May mga taong karapat-dapat mabigyan ng pagkakataon. Unti-unting napaluha si Marco habang hindi alam ang sasabihin. Naalala niya ang kanyang ina at ang lahat ng paghihirap nilang pamilya sa probinsya. Hindi niya inakalang darating ang araw na may taong maniniwala sa kakayahan niya. Maraming salamat po sir, naninginig niyang sabi. Tahimik na tumando si Don Emilio. Pagbutihin mo at huwag mong kalimutang manatiling mabuting tao. Habang makatingin ang lahat kay Marco, ay unti-unting lumabas ng conference room si Arnold, hawak ang termination papers. Wala na ang dating yabang sa kanyang mukha. Ang dating manager na nanliliit sa mahihirap ay ngayong tahimik na lumalabas sa branch na minsan niyang pinaghari-harian. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ay tila nakahinga ng maluwag ang buong Villarreal Premier Bank. Lumipas ang ilang taon matapos ang malaking iskandalo sa Villarreal Premier Bank. Marami nang nagbago sa branch na minsang naging sentro ng usapan sa social media. Ang dating malamig at nakakatakot na atmosphere sa bangko ay napalitan ng mas maayos at magaan na pakikitungo sa mga customer. Mas naging mahigpit din ang head office sa pagpili ng mga managers at empleyado upang matiyak na hindi na mauulit ang nangyari noon. Samantala, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Marco. Dahil sa scholarship at management training program na ipinagkaloob ni Don Emilio, nakapag-aral siya habang nagtratrabaho. Hindi naging madali ang lahat dahil madalas siyang mapuyat sa pag-aaral habang may duty sa bangko, ngulit tiniis niya iyon alang-alang sa pamilya niya at sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Don Emilio. Sa loob ng ilang taon ay unti-unti siyang umangat sa posisyon. Mula janitor ay naging office assistant, pagkatapos ay customer relations staff, hanggang sa tuluyan siyang maging assistant branch manager ng Villarreal Premier Bank. Ngumit kahit nagbago ang kanyang posisyon, ay hindi nagbago ang ugali niya. Isang maulang umaga, halos kapareho ng araw noong unang dumating si Don Emilio sa bangko bilang isang pulubi, tahimik na nakaupo si Marco sa kanyang opisina habang nagche-check ng reports. Maayos na ang kanyang suot na polo at may suot na siyang ID na may nakasulat na Assistant Branch Manager, ngunit nananatili pa rin ang pagiging simple niya. Maya-maya ay napansin niyang tila may konting kaguluhan sa lobby. Ano kung nangyayari? Tanong niya sa teller na lumapit sa opisina. Sir, may matandang lalaki po kasi sa labas, sagot ng teller. Mukhang walang pera pero gustong makapasok. Bahagyang natigilan si Marco. Parang biglang bumalik sa kanya ang alaala ng nakaraan. Agad siyang tumayo at lumabas ng opisina. Pagdating niya sa lobby, ay nakita niya ang isang matandang lalaki na basang-basa sa ulan. Luma ang damit nito at may dala ring plastic na tila puno ng lumang gamit. Ang ilang customers ay nakatingin dito habang ang guard naman ay tila nag-aalangan kung papapasukin pa ang matanda. Ngunit bago pa man magsalita, ay agad lumapit si Marco. Tay, halika po muna kayo rito, mahinahon niyang sabi. Nagulat ang matanda habang napatingin sa kanya. Mabilis na kumuha si Marco ng tuwalya mula sa pantry at iniabot iyon sa matanda. Pagkatapos ay inalayayan niya itong makaupo sa waiting area. Kumuha nga kayo ng mainit na kape at tinapay, utos niya sa utility personnel. Tahimik na pinagmamasdan ng mga empleyado ang kanilang assistant manager. Ang ilan sa mga bagong empleyado ay hindi alam ang kwento ni Marco noon, ngulit ramdam nila ang respeto nito sa matandang kaharap. Ayos lang po ba tay? Tanong ni Marco. Bahagyang tumanggo ang matanda. Pasensya ka na iho, hindi ko kasi alam kung saan ako pupunta. Ngumiti ng bahagya si Marco. Ayos lang po yan, sabihin niyo lang kung paano namin kayong matutulungan. Habang nagsasalita sila, ay may isang pamilyar na figura na tahimik na nakatayo sa may entrance ng bangko. Nakaayos ito sa simpleng damit at tahimik lamang na pinagmamasdan ng esena, si Don Emilio. Bahagyang napangiti ito habang nakatingin kay Marco. Lumapit ang matanda sa kanya nang hindi agad napapansin ng iba. Namumukhang ikaw pa nga din, iho, mahinahon nitong sabi.
Nagulat si Marco nang makita si Don Emilio. "Sir!" Agad niyang bati habang bahagyang yumuko. Ngumiti lang si Don Emilio bago tumingin sa matandang lalaking pinaupo ni Marco. "Naaalala mo pala ang isang simpleng matanda sa waiting shed," sabi nito. Ngumiti si Marco habang bahagyang napayama ko. "Kayo po kasi nagturo sa akin na walang maliit na tao, sir." Tahimik na tumanggo si Don Emilio habang nakatingin sa paligid ng bangko. Hindi na ito tulad noon. Ang mga empleyado ngayon ay mas magalang at mas maingat sa pakikitungo sa mga customer anuman ang estado sa buhay. "Alam mo, Marco," sabi ni Don Emilio habang nangingiti ng bahagya, "yan ang tunay na panagumpay." Hindi agad nakaimik si Marco. "Hindi yung yumaman ka, iho, kundi yung hindi ka nagbago kahit umasenso ka." Tahimik na napangiti si Marco habang nakatingin sa matandang lalaking pinapakain ng tinapay sa waiting area. Sa labas ng bangko ay patuloy pa ring bumubuhos ang ulan tulad ng unang dumating si Don Emilio ron bilang isang simpleng pulubi. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala ng taong pinalalayas o minimiliit dahil sa kanilang itsura. At habang tahimik na pinagmamasdan ni Don Emilio ang branch na minsan niyang kinatatakutang mawalan ng malasakit sa tao, alam niyang may isang taong karapat-dapat magpatuloy ng mga prinsipyo na matagal niyang ipinaglaban. Isang simpleng janitor noon na naging respetadang leader dahil sa kabutihang hindi kayang bilhin ng kahit gaano karaming pera.